Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. May join our hearts, Lord, through your Son. Make us. Praise the name of the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. Nagagalak po kami na makasama po kayo ngayong gabi sa ating Wednesday prayer meeting or midweek service. Napakahalaga po nitong pagtatagpong ito at pagsasama-sama natin para manalangin, para tayo po ay sama-sama po na dumulog sa trono ng biyaya ng Panginoon. Amen? Napakaganda po ng gabing ito para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Tunay nga po na tayo po ay dumudulog sa trono ng biyaya ng Panginoon, hindi po dahil sa ating kabutihan o sarili pong mga kabanalan, no? Hindi po sa ating self-righteousness, kundi ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon, no? Tayo po ay may kapanatagan na lumapit sa Panginoon sapagkat alam po natin na si Jesus po ay namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo at ang dugo po niya ay nabuhos sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan at inalis po ng Panginoon ang tabing, inalis po niya ang veil, no, na naghihiwalay po sa atin sa Panginoon. Kaya malaya po tayo na nakakapasok sa presensya ng Panginoon, sa banal na dako ng ating Panginoon, upang siya po ay makasama, siya po ay sambahin natin at papurihan. At ang sabi nga po, tayo po ay sa ating paglapit sa trono ng biyaya ng Panginoon, tayo po ay makakaasa na makatatanggap ng tulong sa ating pong mga pangailangan. Kaya sa araw pong ito, as most of the country, no, ay inaalala po ang selebrasyon ng EDSA, People Power. Iba pong klaseng people power ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Amen? As we unite our hearts in prayer, as we unite our hearts praising and worshiping the Lord, He is actually building a people of power. He is making a people of praise. He is making a people of prayer, no? Yung mga tao po na nanalangin, dumudulog sa trono ng biyaya ng Panginoon, ay makapangyarihan po na gagamitin po ng ating Panginoon. Sabi po sa ating awitin, that will move through this land by my Spirit and will glorify my precious name. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. As we pray, tayo po ang gagamitin ng Panginoon para po padaluyan ang pagpapala ng Panginoon. Para po ipanalangin ang katuparan ng mga plano at nais ng Panginoon para sa ating bansa, para sa ating bayan, para sa ating komunidad, para sa ating mga pamilya, para sa ating church. Amen? Praise the Lord. Sige po, samahan niyo po kami sa pag-awit. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise that will move through this land by my Spirit and will glorify my precious name. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. For I made people of power, and I'm making a people of praise that will move through this land by my Spirit
and will glorify my precious name. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Sing it again. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise, that will move through this land by my Spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Amen. Kasama po ba kayo dito? Amen. Sa people of power na binubuo ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. That will march through this land by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Tara na po at sama-sama po tayong humayo at ideklara po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise, that will move through this land by my Spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Minsan pa, for I'm building a people of power, and I'm making a people of praise, that will move through this land by my Spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of yours. Build your church, Lord. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Would you say amen to that? Hallelujah. Amen. We are one in the Lord Jesus We are Christ. the people Hallelujah. of God. Hallelujah. People of We power are one because of in the God. bond of love. Hallelujah. We are one in the Spirit. Amen. We have one faith. We Thank have you, one Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. We have one Father over us. Hallelujah. We have one God who is in each and every one of us. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord. We hold on to the promise that you are the one building your church. And you said, Lord, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. What a wonderful truth from God's word. Amen. It is not the pastor, it is not the leaders of the church, it is not human, it is not people, but it is the Lord Jesus Christ, our Messiah, our Lord and King, who is building His church. Hallelujah. Thank you, Lord.
Hallelujah. Thank you, The Lord, Lord for Jesus uniting Christ us is because still of building you. His church. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless your name, Jesus. From whom all blessings flow, from whom all authority flows. Jesus is the head of the church. Jesus is the founder of the church. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, kayo po ang foundation, Panginoon, ng church. And the Hallelujah. apostles, the prophets, the teachers, the pastors, Panginoon, the workers, lahat po ng foundation na tinayo ng tao ay nakatayo po, Panginoon, sa cornerstone, no Amen. other than the Lord Jesus Christ. The solid And rock. even now, Lord, Hallelujah. habang ginagampanan po namin ang kanya-kanya naming role sa inyong body, sa inyong kingdom, Panginoon, kasama po namin kayo. Kasama po namin ang presensya mo, Panginoong Amen. Jesus. Sabi mo, Panginoon, and lo, I am with you always unto the end of this age. Panginoon, yung pangako na yun ay sumasa amin sa panahon ngayon na tumutupad po sa iyong Great Commission. And Lord, as we focus in the month of March to discipleship, Lord, kayo po ang kasama namin, Panginoon. Hindi po kami matatakot, Panginoon, sa ano paman. May mga hadlang man, merong mga obstacles, Panginoon. Pero alam po namin, Lord, na ma-overcome po namin ang lahat ng ito. Yes, Lord. Because the Lord Jesus Christ is with us. Hallelujah. And we are empowered by your Holy Spirit, who is the director of mission. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin. Patuloy po kaming magkakaisa, Panginoon. Patuloy po kaming gagawa, Panginoon, sa inyong direksyon in one accord. Hallelujah. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us, and the world will know that Jesus Christ is Lord. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Hallelujah. Amen. Now is the time. Now is the time for you and I to join our hearts in prayer, that the name of Jesus will be lifted high above the earth, and the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you
Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Sing the second verse again. Now is the time. Yes, this is the time. And I to join our hearts in prayer. Let the name of Jesus will be lifted high above the earth. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Let us be one voice. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, come on church, and we pray, oh God, and we pray, oh God, we pray, oh God, we pray, oh God, we pray, oh God, and we pray, oh God, grant us unity. Come on, lift up your voice and exalt the Lord. Exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God. And worship at his footstool. Worship at his footstool. Holy is he. Holy is he. Let's exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God. Oh, and worship at his footstool. Worship at his footstool. Holy is he. Holy is he. Come on, with lifted hands, raise your voice. Exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God. And worship him, worship at his footstool. Worship at his footstool. Holy is he.
name, O Lord. All the heavens shout your praise, Lord. We join with heaven's host. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise the Lord. In everything give thanks to the Lord, for this is the will of God. Hallelujah. Come on, give thanks to the Lord. Whatever your situation, hallelujah. Praise the Lord. Thank the Lord. Oh, He is worthy. Our God is worthy of all praise. He never changes. Hallelujah. Oh, we bless your name, oh God. Praise your name, Lord. Praise your name, Jesus. Whatever you are going through today, brothers and sisters, praise the Lord. Give thanks to the Lord. Amen. Call upon His name. Hallelujah. Make known the greatness, the mighty deeds of the Lord among the people, among the nations. Hallelujah. For praise looks good on you. Hallelujah. As we are praising the Lord tonight, as we are giving thanks to His name, the Lord is saying, praise looks good on you. Brothers and sisters, tonight you are adorned. Hallelujah. You are adorned with a cloth of joy. Hallelujah. You are adorned with praise. Hallelujah. Praise the Lord. Bless His holy name. Hallelujah. For praise looks good on you. Hallelujah. Lord, continue to dwell in the praises of your people. As we enthrone you, Lord, as we exalt you, as we lift you up, Lord, in our praises tonight. Hallelujah. Be magnified. Be magnified, Lord. Hallelujah, Jesus. Sit on the throne, Lord. Sit on the throne of our praises. Hallelujah. As we worship, we build the throne, Lord. And we ask you, Jesus, to come and take your place, Lord, in our midst tonight. Blessed be your name. Lord, continue to manifest your presence, Lord, tonight. Continue, Lord, to speak to us, Lord. We want to see your glory. We want to feel your presence. We want to know your grace. We want to hear your voice, Lord. Lord, you are the reason we are assembling together tonight. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Father, in the name of Jesus, as we gather together tonight, continue to grace us with your presence and continue, Lord, to reveal your plans and your purpose, Lord, sa iyong iglesia at sa bawat isa sa amin. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ay nangungusap.
kayo po ay nangungusap sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pagkilos ng iyong Espiritu. Hallelujah. And we want more, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters, sa mga kaka-join pa lamang po sa atin, sa ating online prayer meeting, no, sa ating live, at sa mga kapatiran po natin, sa mga manggagawa natin na kasama po dito sa church, no, sa mga workers natin behind the camera, behind the sound system po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And before po tayo dumako sa ating pong time of prayer, let's first open our Bibles to the book of Acts, chapter 4, and we will be reading a passage here that talks about prayer. No? Sabi ko nga po kanina, ito pong February 25 ay pinagdiriwang po ng bansa ang pag-alaala sa EDSA People Power. Okay? Pero sabi ko nga po, ituon po natin ang ating kaisipan, ang ating diwa sa nais gawin ng Espiritu ng Panginoon sa gabing ito. No? Mahirap man ma-achieve ang unity, pero kapag tayo po ay puspos ng pagmamahal ng Panginoon, kaya napakahalaga po no? Tayo po ay filled ng love ng Panginoon. Tayo po ay filled ng Spirit ng Lord kasi connected yung dalawang yun. No? Yung Espiritu ng Panginoon, siya po ang namumunga ng pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. That as we cooperate, as we submit, as we surrender to the Lord, ang Holy Spirit po ay kumikilos sa ating buhay. No? When we are submitted to the Lord, and we allow the Spirit to take control, no, sa ating pong buhay, doon po lumalabas yung mga bunga. At ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is love. Mahirap man ma-achieve ang unity, but when we are filled with the love of the Lord, we are filled with humility, it is achievable. It is achievable. No? Mahirap po pero achievable. It is possible, no? Sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. Because it happened here. Sa passage po na babasahin natin, nangyari po ito, no? Na nung nagsisimula po ang iglesia in the first century church, at ito po ay nangyari pagkatapos po na ang banal na Espiritu ay bumaba at napinuspos po ang mga alagad ng Panginoon. And as we read here in Acts chapter 4, starting verse 23, no, ito po yung sama-samang panalangin ng mga alagad. Just a little background of this is galing po sila sa persecution. No? Dito po ay inaresto po si Peter at si John dahil sa pagpapagaling doon po sa lumpo sa temple. No, naalala nyo po dito sa chapter 4 ay nauna po yung kwento nung pagpapalakad po ni sa chapter 3. Rather sa chapter 3 po ay sa pamamagitan po ng name ni Jesus ay napalakad po ni Peter at ni John yung pong lumpo doon sa temple. And sila po ay hinuli, they were interrogated, at sila po ay strictly warned, no? Sila po ay pinahagupit, at pagkatapos po sila po ay strictly warned not to preach the name of Jesus anymore. So dito po sa chapter 4, nung nakauwi po si Peter and John, sila po ay bumalik doon sa mga kasamahan po nilang mga alagad, at ito po yung naging panalangin nila. So basahin po natin. Sabi po, and being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests
and elders, yung mga religious leaders po, had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord. Okay? So, please take note, okay, i-underline nyo po, i-highlight nyo po yung mga katagang yan, yung one accord, because that is also a term for unity or being one. No? Okay? One accord. And said, Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? This is quoting from one of the Psalms, no? Verse 26, the kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So you see, dito po mga kapatid, nakita po natin na yung mga alagad po, even in the midst of persecution, no? Meron pong mga threats na ginawa sa kanila, pinagbawalan po sila, tinakot sila, no? May ginawa pong hindi maganda sa kanila, they were persecuted. Ginigipit po sila. Pero sa kabila po nun, ang una pong naging response, ang una pong ginawa ng mga alagad ay nanalangin. Amen? Nanalangin po sila. They prayed together. Ang sabi po dito, they prayed to God, lifting up their voices with one accord. In unity. With oneness, no? Sila po ay dumulog sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung unity sa atin pong pananalangin. No, kapag ka prayer meeting po natin, talagang iset po natin yung heart natin, yung mind natin, na tayo po ay mananalangin, tayo po ay magpa-participate, no, sa ating prayer meeting. And let us encourage our brothers and sisters to join us sa prayer po na ito. Dahil nakita po natin, kapag tayo po ay nagkakaisa sa pagdulog sa Panginoon, sa pag-pray po natin, nakita po natin yung pagtugon ng langit sa kanilang nagkakaisang panalangin. Nakita natin dito, sabi po doon sa verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Ano po ang naging tugon ng Panginoon sa nagkakaisang panalangin ng church during that time? Ang sabi po doon, nayanig po yung lugar kung saan po sila nagtitipon. Mga kapatid, naniniwala po tayo, ang Foursquare po ay naniniwala na ang Book of Psalms ay hindi lang po ito parang libro ng historical book na binabasa po natin. But for us, na naniniwala na ang
ang book na ito ay manual sa atin ng Panginoon, no? This is the God's manual for us how to operate the church, no? Operating manual po ito ng simbahan. Bakit? Church po tayo eh. Hanggat nag-i-exist po ang church ng Panginoon sa mundong ito, this book is applicable for us. Hindi po natin po pwedeng sabihin, ay hindi, tapos na yan. Totoo, tapos na ito. No? Tapos na po yung mga descriptive. Tapos na yung mga descriptive. Ibig sabihin, kung ano man po yung mga nangyari sa kanila dito, na para sa kanila, ay tapos na. Yung mga kwento dito, nangyari na. Pero dahil existing pa rin po ang church ng Panginoon, nandito pa rin, the same pa rin po ang mission natin. Dapat naisip po natin yun eh. Hindi naman po nagbago kahit na po dumaan na po ang 2,000 years. 2,000, more than 2,000 years na pong nakaraan. Pero hindi po nagbago ang command ng Panginoon sa atin. Hindi po nagbago ang misyon ng simbahan. Hindi po nagbago ang Great Commission ng Panginoon sa atin. Parehas pa rin po kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung ihinabili ng Panginoon sa kanyang mga alagad more than 2,000 years ago, yun pa rin po ang mission natin. Yun pa rin po ang utos sa atin ng Panginoon. Yun pa rin po ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. So why would we think na yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, yung pagkilos ng Espiritu ng Panginoon ay para sa kanila lang? Bakit natin sasabihin? Ba't natin iisipin? Bakit tayo magko-conclude na ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon ay tapos na noong panahon nila? Kung gayong parehas pa rin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. And we are still the Church of Jesus Christ. Wala pong nagbago. Nagbago man ang panahon, nagbago man ang kultura, parehas po pa rin na tayo ay church ni Jesus. At parehas pa rin ang mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. So, kung tayo po ay church pa rin ni Jesus at parehas pa rin ang pinagagawa sa atin, the follow-up question is, kailangan ba natin ang Holy Spirit? Kailangan ba natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu? Kailangan pa rin ba natin ang mga signs and wonders sa ating kapanahunan ngayon? O sasabihin natin na pinalitan na ng science, pinalitan na ng medicine, pinalitan na ng technology ang kapangyarihan ng Panginoon? Hello? Mga kapatid? Mga kapatid, hindi po kayang palitan. Yes, nakakatulong po. Ang ganda po ng breakthrough ng science in terms of, lalo na po in terms of medical science. Nakakapag-opera na po, may mga gamot na po, may mga doctors na po tayo na may kaalaman patungkol po sa panggagamot. Pero hindi po nito kayang palitan o isantabi ang kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan na ang Diyos po ay nagmimilagro pa rin, na ang Diyos po ay buhay, na ang Diyos po ay makapangyarihan, na ang Diyos po ay nagpapagaling pa rin sa panahon natin ngayon. Hello? Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa panahon po natin ngayon, ang Book of Acts po is not just a history book na binabasa natin at sasabihin natin, oy, ang ganda ng nangyari sa kanila. Without asking, Lord, how can I experience this? Without question na, paano ako mapupuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Kung ang inutos sa atin ng Panginoon, no, you will be filled with power from on high,
And you will be my witnesses. Beginning from Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Pastor, nangyari na po yung Jerusalem. Nangyari na rin yung Judea tsaka yung Samaria. What about yung uttermost part of the earth? During that time po ba, nung naisulat yung Book of Acts, ay na-fulfill na nila yung uttermost part of the earth? Just because ang mga alagad ay nakarating ng Europe, nakarating ng continent ng Africa, and as far as India, no? Iyon na po yung fulfillment ng uttermost part of the earth. What about the next generations? Kasi nung sinabi rin ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20, "Go therefore and disciple all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you until the end of this age." Natupad na po ba yung end of this age? Nung isinulat po ang banal na kasulatan, yung Book of Acts, or even yung mga letters ng mga apostles hanggang sa Revelation, natupad na ba yung sinasabi ni Jesus Christ na I will be with you until the end of this age? Hello? Natupad na po ba? Hindi ba kasama pa rin tayo doon sa until the end of this age? Kasama pa po tayo ngayon? Hello? Hallelujah. So mga kapatid, wag ho tayong maging selective. Wag ho tayong papayag, no? Doon sa mga katuruan na tumigil na ang kapangyarihan ng Diyos. Of course, yung pong apostolic era, natapos na po yun. Wala na. Hindi po, ang mga Foursquare po, tayo po sa Foursquare. Naniniwala po tayo doon. Tapos na po yung panahon ng mga apostol. Yung foundational years ng church ay nangyari na po. Pero hindi po ibig sabihin nun na ang kapangyarihan ng Diyos ay tumigil na. Na ang ministeryo ng banal na spirito ay tumigil na sa panahon nila. Kasama nung namatay na yung mga apostoles, nung namatay na yung mga original eyewitnesses ni Jesus, ay kasama na ring inilibing ang kapangyarihan ng banal na spirito. Ganun po ba yun? Hello? I'm asking you a question. Kasama na po ba nilang nailibing ang kapangyarihan ng banal na spirito? I don't think so. Hallelujah. I don't think so. As long as the church is existing in this earth, ang pangako ni Jesucristo na mararanasan natin ang presensya niya, na tayo po ay sasamahan niya, at yung tayo po ay pupuspusin niya ng kapangyarihan, kapag tinanggap natin ang banal na spirito, hanggang ngayon po ay para sa atin yan. Kaya nga tayo po ng mga Foursquare, naniniwala po tayo na yung sinabi po ni Peter, na ang pangakong ito ay hindi lamang para sa inyo, the original audience, kundi para din sa mga anak ninyo, the next generation, and as far as the Lord will call. Kasama tayo doon. Kasama tayo doon. Yung mga susunod na henerasyon na ililigtas at tatawagin ng Panginoon sa mga next generation hanggang sa panahon natin ngayon. At kung hindi pa darating ang Panginoong Jesus sa mga susunod pang mga henerasyon, kasama po yun. Ang mga salitang yun, ang pangako ng Panginoon na yun, ay mananatiling totoo sa kanyang iglesia. Amen? Kayo po, kung ayaw nyo, di wag kayo, kami na lang po.
Hallelujah. Kaya po, patuloy po nating i-claim at panindigan, tumayo tayo sa salita ng Panginoon. No? At nakita natin dito yung kahalagahan ng pagkakaisa natin sa panalangin. We understand, brothers and sisters, na dahil weekday po itong ating prayer meeting, no? Na most of us are working, no? Galing po kayo ng trabaho at pagod po kayo. We understand that. Pero araw-araw naman po tayong pagod talaga, hindi naman tayo mauubusan ng pagod. We understand that. Pero ini-encourage po namin kayo. Kasi yung pagod po natin, parang hindi yata mawawala yan araw-araw eh. Pero yung makita po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos, it's a very special, moment. It's a very special moment na ma-experience po natin yan. Kaya po, kapag tayo po ay talagang committed po tayo sa ating puso, sa ating isip na, oy, Wednesday ngayon, and let us join the prayer meeting. And when our hearts are united with expectation, nagkakaisa po tayo sa ating panalangin, we can expect na ang langit po ay magiging bukas at tutugon po. Tutugon po. Papantayan po ng Diyos yung ating expectation, yung pagkakaisa po natin ay kalulugdan po ng Panginoon. No? At ang sabi po dito, nayanig po yung kanilang lugar na pinagtitipunan. Maaring hiwa-hiwalay po tayo, yung iba nasa online, yung iba nandito po sa church, nasa on-site. Hindi po nalilimitahan ang Espiritu ng Panginoon. Kasi hindi naman bound ang Panginoon sa time, space, and matter, di ba? Ang importante po doon, yung puso po natin ay nagkakaisa po tayo. No? When we unite our hearts, our will, our mind, our spirit, our faith in prayer, grabe po yung manifestation, yung shaking na yan, no, yung pagyanig po na yan ay manifestation ng presensya ng Panginoon. Yan din po yung nangyari sa Acts chapter 16. Nung si Paul and Silas mo, dalawa nga lang sila noon. Imagine mo po, dalawa lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, where there are 2 or 3, hindi po kailangang marami tayo. Ang importante po, doon sa 2 na yun, doon sa 3 na yun, doon sa kung ilan man tayo ngayon, ang importante po, nagkakaisa po tayo. We are in one accord. At ang sabi po dito, and they were all filled with the Holy Spirit. Imagine nyo po yun? Sa Acts chapter 2 na-filled na sila ng Holy Spirit eh. Tama po ba? Bumaba ng Holy Spirit, na-filled na sila ng Holy Spirit eh. Pero bakit dito nung nanalangin sila, na-filled sila uli ng Holy Spirit? So, ibig sabihin po, pwede po nating ma-experience ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ng tuloy-tuloy, ng maraming ulit. Hindi lang yan one-time event na tayo ay nabaptize in the Holy Spirit, na-fill tayo ng Spirit. No? Pwede po tayong ma-fill ng presence ng Holy Spirit every time na tayo po ay nagkakatipon. It opens, it becomes an avenue. It becomes an opportunity para sa pagkilos ng Banal na Espiritu at puspusin po tayo. Kaya po, hindi natin kailangan yung I'm not saying wag tayong magkaroon ng ganitong mga event, no? Yung mga soaking, waiting night, kung saan tayo po ay tuloy-tuloy na nag-pray, na nag-worship sa Lord, waiting upon the Holy Spirit to be baptized, to be filled, lalo na yung mga seeker po. Pero alam niyo po ba, dito po sa principle na itinuturo sa atin itong passage natin, even in prayer meetings, pwede po kayong ma-filled ng Holy Spirit. Pwede po kayong mabaptize ng Holy Spirit kapag tayo po in one accord. Bakit? Kasi naalala nyo, nung bumaba ang Holy Spirit, the disciples are also in one accord.
They were gathered together in the upper room. Nagkakaisa rin po sila during that time. Kaya po, ang laki po nung nangyayari po nung pag tayo po ay nagkakaisa. When we are assembled together, hindi lang ito yung nagsasama-sama tayo kasi pwede po tayong gather together pero wala yung unity. Pwede pong mangyari yun eh. Nagtitipon po tayo pero walang unity. Pero kapag na-achieve po natin yung may pagkakaisa po tayo, habang tayo po ay sama-sama sa ating pong pagtitipon, anumang klaseng pagtitipon yan, nakita po natin dito na ang Diyos, ang langit po, ay tumutugon sa ating panalangin may pagkakaisa. At ang sabi dito, and they spoke the word of God with boldness. Kanina, sabi natin, yung shaking ay manifestation ng presence ng Panginoon. Hindi lang siya nagparamdam in a physical way. At ang sabi din dito, they were filled with the Holy Spirit. Pinuspos niya din ang mga believers ng kanyang banal na espiritu. At ang sabi po doon, tinugon ang kanilang panalangin. Kasi ano ba yung pinag-pray nila dito? Di po ba boldness? Imbes na matakot sila, imbes na sila po ay magtago, anong the more they prayed for boldness. The more they prayed for them to speak the word with boldness, sabi po dito, grant thy servants that with all boldness they may speak your word. Tapos ang sabi po dito, stretch forth your hand to heal, to perform signs and wonders, to be done through the name of your holy servant Jesus. So the more, nung pinagbabawalan sila, ang prayer nila, the more, Lord, lalo mo kaming gamitin. Bigyan mo kami ng katapangan. Panginoon, lalo kang magmilagro. Lalo kang magpagaling, Panginoon. So ganun din po ang ipanalangin natin ngayon. Amen? In one accord, ano man po yung mga prayer concerns natin patungkol sa ating church, patungkol po sa mga programa at activities ng ating church, na yan po ay ipinanalangin din at ayon sa direksyon at gabay ng Panginoon sa atin. As we pray with unity tonight, let us expect that the Lord will manifest His presence, He will fill us with His presence, and that the Lord will grant our prayer requests. The Lord will answer our prayers. Amen? Hallelujah. Let's get excited tonight to pray. Kung yan po ang gagawin ng Panginoon, dapat mag-excited po tayo sa pagkilos sa gagawin ng Panginoon sa gabing ito. So, samahan niyo po kami to pray for our church. Pag-pray po natin ang ating simbahan. Pag-pray po natin ang mga departments ng ating church, no? Bigyan ng wisdom, ng guidance ang ating mga leaders, na bigyan po ng strength ng Lord, ng courage, ng boldness ang ating mga leaders po to stand and lead their respective departments, no? Para po as a strong leader po, na ang lakas nila ay nagmumula sa Panginoon, they will be able to also encourage and strengthen yung mga brothers and sisters nila sa core, no, at sa members po ng kanilang department. Additional and new and additional leaders po. So last 2 weeks ago, no, ay nagkaroon tayo ng ministry fair. We praise the Lord for our existing ministries and departments. But this year, ang sabi po natin, even sa ating anniversary, ay magbubukas pa po tayo ng mga bagong departments. At yan po ay still in the process of yung pong ano yung mga gagawin nila. We are still praying, in the process of praying for the heads, no, ng mga bagong departments na ito. So patuloy po nating ipag-pray po yan. And then assimilation of guests in the church. Yung mga bago po na dinadagdag at dinadala ng Panginoon sa ating church, ipag-pray po natin na sila po ay maging
regular part na po ng ating church. Maging part na po talaga sila ng family ng church. Nakakatuwa nga po ito ha. Di, di ba usually na natutuwa tayo pagka welcome time yun. Mag-welcome na, no? Ibabasahin na po kung sino po yung mga guests natin for that Sunday. Doon lang po dumarating yung mga yung mga guests, no? Pag may mga invite tayo. Pero last Sunday po, believe me, habang may event po dito ang youth sa hapon, no? Bigla pong may dumating 3 tao. Sabi na nakabukas kasi yung gate natin. And they saw yung signage natin, pero nandun sa loob yung signage eh. So, tiningnan po nila, sabi, church ito. Tiningnan po nila yung schedule ng gawain natin at sinilip nila yung church. It so happened na may gawain po dito nung hapon na yon ang mga kabataan at may mga yung elder po natin si Brother June tsaka si Ma'am Linda nandoon po sila sa likod. Nakita po ni Brother June. So kinausap po niya, pinapasok po niya. And nung tapos na po yung pagsasalita ng mga speaker, so welcome ko po sila sa likod kasi nagtatanong po. Sabi niya, welcome po dito. Ganyan. And they were looking for a church. They were looking for a church. Yung isa po ay taga San Juan, yung isa naman po ay taga Poresa. So, nakakatuwa po na ang Diyos po ay may dinadala po ng mga tao dito sa ating church. So, let's pray na itong mga tao na to na dinadala ng Lord ay maging regular attender at sila po ay talagang makasama na maging part na po ng ating church family. And then pag-pray po natin yung March calendar of activities natin, no? Na yan po ay i-bless ng Lord at mag-participate po ang mga members natin. Next is this March ay full blast na po, no? Church-wide na po ang ating magiging discipleship. So, ipag-pray po natin yung Foursquare Journey implementation, yung Tribes Assembly. First, Tribe Assembly po natin this coming Sunday. So, i-announce ko na rin po at ito po ay ina-announce na rin po namin sa mga groups, no? Na magtitipon-tipon po ang mga tribe leaders, ipe-present po namin sila sa inyo sa darating na linggo. And then imimit po nila yung mga existing po na tribe leaders, may mga groups na po sila. So, imimit po yung mga members nila, kay mga 30 minutes po after the service. And then, i-encourage din po natin yung mga wala pa pong mga group nila, discipleship group nila, we will encourage them to join a discipleship group. So, meron po kaming forms na i-ready po sa darating na linggo, and we will also talk to those people na interested po na mag-join, and i-discuss po natin kung paano po yung discipleship process natin while ongoing po yung meeting din and fellowship ng ating mga existing tribes or new tribes. So pag-pray po natin, marami pong mag-respond dito po sa ating announcement or sa ating pong promotion. Pag-pray po natin patuloy ang evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars of society natin, ang ating barangay, St. Joseph, ang ating pong syudad, no? San Juan City. Pag-pray po natin ang ating 4Ps, Family Development Session, and then yung campus ministry po natin or PVEP na patuloy po naming pinapanalangin at nilalakad din. If hindi siya nag-materialize this year for some reasons and factors, we pray na this coming school year ay ma-approve na po at talaga pong masimulan na po natin dito sa San Juan. And then, this is an important part. Ipag-pray po natin yung mga may sakit po nating mga kapatiran, yung mga nagpapa-check up po nating mga kapatiran, yung mga on meds, may mga iniinom pong gamot, may mga iniindap pong sakit, at yung pong may isa po tayong kapatid na scheduled for operation tomorrow. So, pag-pray po natin siya. This is about cancer, no? Wala pa po akong approval from the family if I can share the name, no? Kaya generally pag-pray po natin. Sa inyo po na sa ating prayer department who's joining us tonight, alam niyo naman po 'yan. So isama niyo po sa panalangin.
And then lastly po ay blessing sa ating mga ministry partners, supporters, and givers. Kaninang umaga po, Zai and I were talking uh, s- about finances po ng simbahan. Kasi nga po, sa 3 taon po ng existence ng church natin, itong taon pa lang po natin mararanasan yung talagang nagkaroon ng planning ang lahat ng mga departments ng ating church. And we require them to plan for major activities po, no, ng kanilang department for the year 2026 or this fiscal year until the next anniversary. So, ngayon pa lang natin talaga mararanasan na ang dami hong mangyayari sa taong ito because of yung mga activities ng iba't ibang mga departments. And we know na itong mga activities na to or mga event na to ay nagre-require po talaga ng pondo. Okay? May budget po yan na kaakibat. Sabi ko, kakayanin kaya ng finances ng church na isupport lahat ng ah, mga activities na ito kasabay ng mga gastos ng simbahan natin, of course, sa renta, mga supplies and all that, no? Pero sabi namin, hindi natin alam. Hindi natin alam. But one thing we know, ang Lord ang magbe-bless sa church kasi gawain niya to. Itong mga plano na to na pinropose or isinabmit ng mga departments ng mga ministries ay guided ng Panginoon. So kung ang Panginoon ang naglagay niyan sa puso ng ating mga leaders at sinala naman po natin yan at alam po natin na yan po ay align sa direction ng Lord for this year, lalo na po sa ating tema na workers wanted. One thing is sure, it is the Lord who will fund our activities. Amen? Pero syempre kasama dyan yung wisdom na ibibigay ng Lord kung paano natin makukuha yung mga blessings na yan. So let's get excited po sa ating panalangin sa pagpipray natin for blessing dito po sa mga partners natin and supporters. Nakasama natin sila, no? Hindi man sila part talaga ng member ng church, they are outside the country or outside the church, hindi sila sa ibang church po sila, pagpalain po sila ng Panginoon at sila po ay kasama sa ginagawa ng Lord sa ating church. The Lord bless us all as we pray for these concerns po patungkol po sa ating church. Sige po, sama-sama po tayong manalangin.
us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Sing it once again. Build your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son, in the kingdom of your Son. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we thank you for making us one. Unity is the product of your Spirit. Hallelujah. Ito po ay sanhi ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, for making us one. We are already one, Panginoon, in you. Pero, Panginoon, yung realization ng unity na yon, Panginoon, ay patuloy mo pong ginagawa, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, na wino-work out sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa banal na Espiritu. Thank you, Lord, for filling us with your presence. And thank you, Lord, for answering our prayers. We are excited to see, Lord, that your Spirit is moving, Panginoon, sa mga activities namin. Fulfilling, Panginoon, your vision that you have given to this church. Father, we give you praise. We give you glory for everything, Lord, that you have done this evening. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for ministering to us. This we pray in the Savior's name. Amen and amen. Thank you so much for joining us for today's prayer meeting. Magkita-kita po muli tayo sa darating na Wednesday. At sa darating pong Sunday, wag po kayong mawawala dahil papasok po tayo sa panibagong tema sa buwan ng March. Communion po natin sa darating na Sunday and promotion po natin for our discipleship system. The Lord bless you all.